sa mga travel agency, pasado na raw ang kontrobersyal na bagong tourism slogan ng bansa. Pero hindi lang naman daw ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Ito ang report ni Ben De Vera. Kung ang mga travel agency sa bansa ang tatanungin, tiyak na bebenta ang turismo natin sa bagong slogan na It's More Fun in the Philippines. It serves as a window to what we have here in the Philippines, to what we are. Nabansagang hindi urig ang slogan dahil sa pagkakahawig sa tourism campaign ng Switzerland noong 1951. Pero malamang daw, coincidence lang ito o hindi naman sinasadya. Kaya para sa samahan ng mga travel agency sa bansa, dapat bigyan ng tsansa ang bagong slogan. Ang bentahe naman daw nito, nakasalalay sa likas na ganda ng ugali ng mga Pinoy. I was checking on Facebook and a lot of the comments were the fact that it's really fun to go to the Philippines because of what we have to offer, the warm people. At habang tinutulisan ng mga Pilipino ang slogan, tinanong namin ng ilang dayuhan dito kung totoo bang it's more fun in the Philippines. Well, it's true. You know, I've been coming here many times, and it's always a nice place to come. Whether you come here in Manila or you go to one of the beach areas like Boracay or something like that. After being here for a couple days, I think it matches what's going on around here. Philippines is so beautiful, and I hope more people come experience it. Pero higit daw sa isang catchy slogan at makulay na logo, naniniwala ang Philippine Travel Agencies Association mas dapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang mga problema ng tourism industry, gaya ng peace and order at luma at masisikip na paliparan. Ben De Vera, News 5. Tiwala naman ang Department of Foreign Affairs ay hindi makakasama sa turismo ng bansa ang pinakauling travel advisory ng Amerika laban sa Pilipinas. Sa inalabas ng travel warning ng US State Department, pinag-iingat nila ang mga US citizens sa pagpunta sa mga pampublikong lugar tulad ng mga airport at mall. Patuloy pa rin daw kasi ang banta ng terorismo at kidnapping, partikular sa Mindanao at maging sa Maynila. Sabi naman ni DFA spokesman Raul Hernandez, ginagawa ng gobyerno ang lahat para masigurong ligtas ang lahat ng mga nasa bansa, mapapinoy man o dayuhan. Isang foreign national inireklamo dahil sa pambabastos umano sa isang Pinay. Mag-live-in sa Pasay, binaril ng landlord dahil sa utang sa tubig. At dalawa pang sangkot sa rambulan na nauwi sa patayan sa Maynila noong bagong taon, sumuko na. Ito ang report ni James Beltran. Hindi pinalampas ni Princess, di tunay na pangalan, ang pambabastos umano sa kanya na isang foreign national na nagtatrabaho umano sa US Embassy. Muntik na raw mabundol si Princess ng kotse ni Dean Chang sa parking lot ng isang restaurant sa Jupiter Street sa Makati. Pero imbes na humingi ng paumanhin, pinagsalitaan pa raw siya ng hindi maganda ng foreigner. You watch where you're going. Next time I'm gonna run you over, bitch. Ganoon niya ako sa harap ng madaming tao. Tapos sabi ko, don't call me a bitch. Tumangging magbigay ng panig si Chang na naharap sa kasong oral defamation. Dahil sa di pagbayad ng tubig, binaril umano ng mag-aamang Meissner. Mayo at Meller Di Maano ang magkalipin na nangungupahan sa kanilang bahay sa Pasay. Critical ngayon ang lagay ni Annabel Lozano dahil sa tama ng bala sa tagiliran. Gayun din ang kinakasama niyang si Rafael San Victores na binaril sa muka. Kinasuhan ng frustrated murder ang mag-aama. Sumuko kay Manila Vice Mayor Isko Moreno ang dalawang lalaki ito na nasangkot sa riot na nauwi sa pagkamatay ni Fernando Mendoza Jr. noong bagong taon. Sa mismong tapat ng Jose Reyes Memorial Medical Center, kinuyog at binaril lang sumpak ang biktima. Kwento ng isa sa mga sospek na nagpakilalang Makmak. Nagsimula ang gulo ng pagtripa ng grupo ng biktima ang pagiging bading niya. Nasa kustodiyan na sila ng Manila Police District. Kalabosan na rin ang dalawang sospek na namaril sa biktima. James Batran, News 5. Libo-libong kahoy na mula raw sa illegal logging ang nakumpiska sa sitio Lumayong, Barangay Kayaga, Kabakan, North Cotabato. Tinatayang aabot sa 6,000 board feet ng kahoy ang nasabat. Kabilang sa nakumpiska ang mga kahoy ng Lawaan, Molave at Apitong na ipinagbabawal putulin. Galing daw sa mga bundok sa Bukidnon at North Cotabato ang mga kahoy at ipinaanod sa Rio Grande de Mindanao. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng iligal na gawain. Hot air balloon na nasunog habang nasa ere nag-crash sa New Zealand.
11 taong sakay nito, patay. Pagtanggal ng nakalalasong silicone sa mga nagpa-breast implant sa UK, sagot na ng gobyerno. At Christmas Day, ngayon lang ipinagdiwang ng mga Greek Orthodox. Ito ang aksyon abroad ni Trish Roque. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang hot air balloon experience ng 11 tao sa New Zealand. Habang nasa himpapawid, nasunog ang canopy ng hot air balloon. Ang resulta, bumulusok ito diretso sa lupa. Patay lahat ang sakay nito, kabilang ang 5 couple at piloto. Ito na ang itinuturing na worst air crash sa New Zealand matapos ang higit 3 dekada. Magandang balita ang natanggap ng mga nagbaritoke ng dibdib sa United Kingdom. Sinagot na kasi ng gobyerno ang gasto sa pagpapatanggal ng nakakalasong silicone na ginamit sa mga breast implants. Walang bayad ang konsultasyon, laboratory scan at mismong operasyon. Nasa 40,000 babae ang makikinabang sa libreng operasyong ito. Tapos ng Pasko para sa maraming bansa sa buong mundo. Pero para sa mga Greek Orthodox, nagsisimula pa lang ito. Nagdaos pa nga sila ng Christmas Mass sa bayan ng Bethlehem kung saan ipinanganak si Jesucristo. Dinaluhan ito ng iba't ibang organisasyon tulad ng Assyrian Church, Armenian at Coptic Church. Tuwing Enero ipinagdiriwang ng mga Greek Orthodox ang Pasko, base na rin sa kanilang tradisyon. Trish Roque, News 5. Mahigit 50 OFW balik Pinas mula Syria. Mga umuwing Pinoy, dobleng problema raw ang tinakasan. Team Ascal's taob sa naging laban sa CF Madrid. Pero Philippine Football Team masaya pa rin daw. Bakit kaya? At Will Time Big Time Girls, may bonggang sorpresa raw kay Shalani Solidad para sa nalalapit nitong kasal. Ngayong bagong taon, susubukan nating baguhin ang kapalaran ng mga kapatid nating tila minalas noong nakaraang taon. Gaya ng batang nawalan ng paa at paningin dahil sa isang malag.